Nandito na ang Purita. Naku, magtago kayo. Malilay mo sa inyo yan. Pang-aasar ng kaklase ni Alisa. Hindi na lamang iyon pinansin ni Alisa at dumiretso na sa upuan. Lumapit naman sa kanya ang kaklase niyang iyon. Hoy Pulubi, hindi na babagi dito ang mga mahihirap na katulad mo. Kaya pwede bang umalis ka na lang? Nakakasuka na yung pagmumukha mo. Pang-iinsulto nito sa kanya. Nasasaktan man, ay hindi na lamang ito pinansin ni Alisa. Ayaw niya ng gulo, pero sadyang hindi iyon ang gusto ng kaklase niya. Hinila nito ang buhok niya. Ano ba? Kinakausap kita, di ba? Bakit ayaw mong magsalita? Galit na sigaw nito. Hinarap naman ni Alisa ito. Ayoko ng gulo. At isa pa, wala rin namang kwenta kung pakikipag-usap ako sa iyo. Sagot ni Alisa dito. Lalong nagalit ang kaklase niya. Ah, ganun pala. Sigaw nito. Nagtungo ito sa basurahan at kinuha iyon. Tsaka nito itinapon ang laman ng basurahan kay Alisa. Ayan, yan ang nababagay sa iyo, basura. Dahil isa kang basura, nangangamoy at amoy bulok, katulad mo. Sigaw nito. Narinig naman ni Alisa na pinagtatawanan siya ng mga kaklase niya. Ni hindi man lamang siya tinulungan ng mga ito. Siguro ay dahil mas mataas ang estado ng mga ito kaysa sa kanya. Mayaman ang mga ito, habang siya ay hamak na probinsyana lamang. Magsasaka lamang ang mga magulang niya. Samantalang ang mga kaklase niya ay anak ng mga politiko at mga mayayamang negosyante. Kaya ano bang laban niya sa mga ito? Gusto lamang naman niya mag-aral sa isang kilala at sikat na eskwelahan dahil alam niyang maganda ang turo dito. Ngunit hindi naman niya akalain na mamaltratuhin siya ng mga kaklase niya. Maswerte na siya at naging scholar siya sa eskwelahang pinapasukan niya ngayon. Panghahawakan na lamang niya ang pangarap niya at titiisin ang pagmamaltrato ng mga kaklase niya sa kanya. Hi! Ikaw ba si Alisa, yung scholar? Tanong ng isang lalaki sa kanya na schoolmate niya. Ngumiti naman si Alisa at tumango. Oo, ako nga. Anong maitutulong ko sa'yo? Tanong ni Alisa. Kung pwede sanang makipagkaibigan sa'yo. Mukha kasing lonely ka eh. Sagot nito. May saya namang naramdaman si Alisa. Hindi niya akalain na may gustong makipagkaibigan sa kanya kahit na isa lamang siyang scholar. Kaya't hindi na siya nagdalawang isip at tinanggap ang pakikipagkaibigan nito. I'm Alex. Nice to meet you. Pakilala nito. Alisa, nice to meet you din. Saad ni Alisa. Hindi na nagtagal ay naging malapit sila sa isa't isa. Napakasaya ni Alisa dahil may kaibigan na siya sa kanyang eskwelahan. Lagi na silang magkasama at halos hindi sila mapaghiwalay. May ilan nga na pinagchichismisan sila kapag nakikita silang dalawa. Pero walang pakialam si Alisa doon dahil masaya siyang kasama ang kaibigan niyang si Alex. Kung ayos lang sa'yo, pwede bang sabay tayong kumain sa cafeteria? Libre ko. Imbita nito sa kanya. Masayang tumungo si Alisa. Oo naman, halika na. Tsaka gutom na rin ako. Ngumiti naman si Alex. Tara, kain na tayo. At nagpunta na ang dalawa sa cafeteria. Pagkarating doon, ay pinagtitinginan sila ng mga estudyante at nakakarinig ng tawanan. Hindi na lamang iyon pinansin ni Alisa dahil masyado siyang masaya na may kaibigan na siya. Humanap sila ng table at umupo doon. Hintayin mo na lang ako dito ibibili kita ng pagkain. Ano bang gusto mo? Tanong ni Alex. Kahit spaghetti na lang. Iniwan na siya nito at bumili ng pagkain nila. Hoy Pulubi, mukhang ang saya-saya mo ngayon Anong meron? Tanong ng kaklase ni Alisa na si Stacy at Missy. Hinarap naman ito ni Alisa. Wala kang pakialam. Matapang na sagot ni Alisa dito. Sabayang saad ng mga tao sa paligid nila.
So, matapang ka na ngayon? Alam mo bang sa isang piti ko lang ay pwede ka nang ma-expel dito? Ano kayong magagawa mo kapag ginamit ko ang connection ko para mapatalsik ka? Nakangising sa ad ni Stacy. Napaka-cheap mo naman kung gagawin mo yon. Kung hindi ka siguro mayaman, anong magagawa mo? Ang tumahol na parang aso, katulad ng ginagawa mo ngayon. Pang-iinsulto ni Alisa dito. Kaya't lalong nainis si Stacy sa kanya. Akmang sasabunutan na sana siya nito nang biglang dumating si Alex. Hey, what's happening here? Tanong ni Alex. Napatingin naman sa kanya ang lahat. Napangisi naman si Stacy. So, ikaw ba ang bagong kaibigan ng pulubing ito? Tanong ni Stacy. Napatingin naman si Alisa kay Alex. Sigurado siyang ide-deny nito na magkaibigan sila. At naisip niya na mas mabuti na yon para hindi na ito madamay sa gulo ng buhay niya. Oo naman, kaibigan ko si Alisa. Napuno ng saya ang puso ni Alisa sa narinig. Oh, good job, babe. Nautong mo ang pulubi na ito. Nalito si Alisa sa sinabi ni Stacy. Nagulat na lamang siya nang maghalikan ng dalawa. Alex, anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Alisa. Hindi ito nagsalita, bagkus ay tinapunan siya nito ng spaghetti na ipinabili niya. Sabay ngumisi. Ha, akala mo ba talaga may makikipagkaibigan sa'yo? Sa isang hampas lupang katulad mo? Inutulang kita para naman paniwalaing kaibigan mo ko para makita ng lahat kung gaano ka kawawa. Ikaw naman, utu-utu ka. Sagot nito at tumawa ng malakas. Parang sinaksak ang puso ni Alisa. Akala niya'y nagkaroon na siya ng kaibigan, ngunit mali pala siya. Mukha ngang imposible na magkaroon siya ng kaibigan sa lugar na iyon. Pinigilan ni Alisa ang maluha. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Pangungutya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi na napigilan ni Alisa na maluha. Lahat ng sama ng loob niya ay nilabas niya sa pamamagitan ng pag-iyak. Naiinis siya dahil napaka-miserable niya. Hindi man lamang siya makaganti sa mga ito, sa mga ginawa ng mga ito sa kanya. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay pinagtatawanan siya. Nanakbo na lamang siya paalis sa lugar na iyon. Nagkulong siya sa banyo at doon siya umiyak ng umiyak. Siguro nga ay hindi nababagay ang katulad niyang mahirap sa isang napakaganda at kilalang eskwelahan. Nanliliit siya sa kanyang sarili. Napapaisip siya na kung ipinanganak ba siyang mayaman ay hindi mangyayari sa kanya ang mga ito. Magiging maganda ba ang trato ng mga kaklase niya sa kanya? Maraming tanong ang umiikot sa isip niya. Pero alam naman niyang wala siyang makukuhang sagot sa mga katanungan niyang iyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kailangan niyang magpakatatag. Kailangan niyang maging malakas para sa pangarap niya. Kung magpapaapekto siya sa mga ito, ay masasayang lamang ang mga pinaghirapan niya. Kung kaya't magpapatuloy siya kahit na anong mangyari. Umuwi siya puno ng spaghetti ang mukha at namantsahan pa ang damit niya gawa ng sauce. Habang naglalakad siya pa uwi, ay pinagbubulungan at pinagtatawanan siya ng mga tao dahil mukha siyang tanga sa itsura niya. Pagka-uwi sa kanilang bahay, ay nagulat ang kanyang ina sa itsura niya. Bakit ganyan ang itsura mo? Sinong gumawa nito sa'yo? Tanong nito. Wala po, Nay. Kasalanan ko po. Nadulas po kasi ako kaya natapon sa akin yung spaghetti na dapat sana kakainin ko. Palusot ni Alisa. Hindi ako ipinanganak kahapon, Alisa. Sabihin mo, may nambubuli ba sa'yo sa eskwelahan? Sabihin mo lang sa akin at ako na ang bahala. Tanong nito. Ano naman ang magagawa niyo, Nay? Kahit mag-report tayo sa school, hindi tayo papansinin ng mga yon.
Makapangyarihan sila. Nay, wala tayong laban sa kanila dahil sila ay may pera at tayo ay mahirap lang. Kaya wag na kayong mangyalam. Kaya kong sarili ko. Matatag na pahayag ni Alisa. Pero anak, kung lumipat ka na lang kaya sa ibang eskwelahan, para hindi ka mabuli ng mga anak mayaman na yon. Suwestyon ng kanyang ina. Hindi, Nay. Hindi ako aalis. Gusto niyo bang mawala ang lahat ng pinaghirapan ko? Marami na akong isinakripisyo para maging scholar ng eskwelahan na ito. Kahit ilang beses nila akong maliitin at apak-apakan ng pagkatao ko, hindi ako susuko. Determinadong saad ni Alisa. Kinabukasan, pumasok na si Alisa sa eskwelahan. Hey guys, paparating na ang pulubi. Ihanda nyo ng mga pera nyo. Siguradong malilimos na yan. Pang-aasar ni Stacy at ito'y tumawa. Nagtawanan rin ang mga kaklase nila. Dumiretso na lang si Alisa sa upuan niya. Sinunda naman siya ni Stacy. Ano, iiyak ka na ba? Akala mo talaga siguro may makikipagkaibigan sa iyo, no? Pero mali ka. Walang makikipagkaibigan sa hampas-lupang tulad mo. Hindi ka nababagay dito. Dahil hampas-lupa ka lang. Nababagi ka sa basurahan, hindi dito. Pangiinsulto nito sa kanya. Isa kang estupida, desperada. Ngunit hindi ito pinansin ni Alisa. Bigla siyang dinuro nito sa noo. Tandaan mong hampas-lupa ka. Hindi tayo magka-level. Ako ang nasa pinakamataas at ikaw naman ang nasa pinakaibaba. Kaya huwag na huwag mong tatangkain na banggain ako dahil alam mo na ang mangyayari sa'yo. Naiintindihan mo ba? Hindi umimik si Alisa at tahimik lamang ito. Dinaasan na lamang siya nito ng kilay at ngumisi saka siya iniwan. Dumating na ang guro nila at nagturo. Alisa, answer question number 3. Utos ng guro. Tumango naman si Alisa at nagpunta sa blackboard. Uy, naamoy niyo ba yon? Ang lansa. Yak, kadiri naman, dito pa nagkalat. Looks like someone needs to go to the bathroom. Rinig ni Alisa na nagbulungan ang mga kaklase niya. Hanggang sa napansin niya na may tumutulo sa palda niya na kulay pula. Alisa, it looks like you need to go to the bathroom. You may go. Saad ng guro nila. Kadiri naman, Alisa. Dito ka pa nagkakalat ng regla mo. Saad ng isang kaklase niya. Bigla namang nagtawanan ang mga iba. Class, quiet. Saway ng guro. Nagtatakbo naman sa hiya si Alisa. Wala naman siyang regla sa araw na yon. Sigurado siyang pinlano yon ng mga kaklase niya para ipahiya siya. Naluha na lamang siya sa galit at hiyang nararamdaman. Dumiretso siya sa banyo para linisin ang palda niya na may bahid ng dugo at hindi niya alam kung dugo ba yun ng hayop. Oh, look! Nandito ang hampas lupa. Gusto mo bang tulungan ka namin? Tanong ni Stacy. Sinamaan naman ito ng tingin ni Alisa. Hindi na kailangan. Sagot ni Alisa. Oh, don't look at me like that. Gusto ko lang namang tulungan ka. Kumuha ito ng tabo at pinuno iyon ng tubig at ibinuhos ang laman kay Alisa. Ayan, para luminis ka na. Ang lansa mo kasi. Mas malansa ka pa sa isda. Muling pang-iinsulto nito at tumawa ng malakas. Pagkatapos, ay hinila nito ang buhok niya. Kahit kailan talaga, nakakairita yung pagmumukha mo. Nakakasuka ka. Hampas lupa. Dapat magstay ka na lang doon sa bundok at mamulot ng putik. Iyon ang nababagay sa hampas lupang katulad mo. Sigaw ni Stacy sa kanya at sinampal pa siya nito. Tumawa ito ng parang baliw at nang makontento ay iniwan na siya nito. Naluha na lamang si Alisa.
Naiinis siya na hindi niya malabanan ang mga ito. Naiinis siya sa sarili niya dahil wala naman siyang magawa para ipagtanggol ang sarili. Inalala ni Elisa ang lahat ng pamamahiyang ginawa ng mga kaklase niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Gusto niyang maghiganti sa mga ito. Pero alam niyang hindi iyon gawain ng isang mabuting tao. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang mga iyon. Nagkaroon ng reunion party at charity event. At lahat ng kaklase ni Elisa noon ay imbitado at kabilang siya rito. Isang engrandeng party ang inihanda. Hindi lamang ang mga dating kaklase ni Elisa ang bisita. Marami ring mga sikat at mga milyonaryo ang imbitado sa party. Hey guys, ang gaganda nyo na ngayon ah. Kumusta naman kayo? Tanong ni Stacy sa mga dating kaklase. Well, eto okay lang. Nakapag-asawa na ng mayaman. I'm quite annoyed nga dahil nasa milyon lang kinikita niya. He can't even buy me a Gucci bag. Reklamo ng dati niyang kaklase. Napatawa naman si Stacy. Well, too bad for you. Ako naman, pinamana na sa akin ni Daddy ang company niya. And I'm earning millions. So, hindi ako namumroblema pagbili ng mga luxury items. Pagmamayabang ni Stacy. Halata namang nainggit ang mga dating kaklase niya. Oh wait, naalala niyo pa ba yung probinsyanang hampas lupa na kaklase natin dati? Huh? For sure, mahirap pa din siya ngayon. Sigurado, nagpupulot na siya ng mga putik sa bundok. Saad ni Stacy at tumawa. Nagtawanan din ang mga dating kaklase niya. Oh my God! Isn't she the probinsyana? Napatingin naman ang lahat sa pagdating ni Elisa. Nakasuot siya ng isang designer dress, branded na bag at sapatos, at mga mamahaling alahas. Ang mga kilalang pinakamamahal na mga brand sa mundo ay ngayon ay suot-suot na ni Elisa. Oh my God! Is she wearing a Gucci dress and shoes? And a Louis Vuitton bag? Hindi makapaniwalang tanong ng mga ito. Tumaas naman ang kilay ni Stacy. Hindi maaaring bigla na lamang yumaman ang dating hampas lupa ng noon. Nilapitan niya si Elisa para pahiyain ito. Wow! Ang ganda mo ngayon. Tell me, saan man naman nabili ang mga fake na suot mong yan? Pang-asar nito. Ngumiti lamang si Elisa. Well, gusto mo bang patunayan ko sa iyo na original ang mga ito? Tanong ni Elisa. Ngumisi lamang si Stacy. At paano naman? May kinuha si Elisa sa bag niya at isinampal kay Stacy ang makapal na salansa ng pera. Sapat na ba yan para patunayan ko na kaya kong bumili ng original branded clothes? Saad ni Elisa. How dare you? Inis na saad ni Stacy. Akma na siyang sasampalin ni Stacy, pero pinigilan ito ni Elisa. Huwag mo na ulit akong babastusin dahil mas mataas na ako sa iyo. Sa isang pitik lang ng kamay ko, pwede kong sirain ang buhay mo. Pagbabanta ni Elisa dito. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka para sabihin sa akin yan? Sigaw ni Stacy. Bigla namang nagsalita ang MC. Let's all give a round of applause to our foundress and billionaire, Miss Elisa Salcedo. Masiglang pakilala ng MC. Nagulat naman ang mga dating kaklase ni Elisa. Hindi makapaniwala ang mga ito na isa na palang bilyonarya si Elisa. Good evening everyone. I would like to welcome you all to our Thanksgiving party for Elisa Group of Companies. And to all of you who humiliated me in the past, thank you. Nabuo ko po ang Elisa Group of Companies nang dahil sa inyo. I would like to open the doors to those willing to take part in our charity event. And our job fair
which will happen soon. Welcome everyone and enjoy the night. Tuwang-tuwa siya dahil lahat ng paghihirap niya ay nagbunga na. Habang ang mga kaklase ni Elisa ay hindi makapaniwala na mas malayo na ang narating niya kaysa sa kanila.